Magandang araw sa inyo mga banateros, matinding matindi, mainit na mainit kahit po Holy Week. Talaga nga namang mainit pa rin po ang politika dahil nga po sa hong si Senator Amy ay tila nakatanggap ng isang matagumpay na endorsement mula kay BP Sara Duterte. Nako, eto na, lupit. Pag-usapan natin yan. Kasi mga kababayan, iba-iba, kuro-kuro sa mga daan, sa mga kanto, pinag-uusapan ng lahat ng issue patungkol po dito kay BP Sara Duterte. Dumadami ang mga strategies. Kakaiba talaga. Alam mo, mga kababayan, ito lang masasabi ko dyan Ang tanong po kasi dito ay simpleng-simple lang. Simpleng-simple lang Ito po bang pagpasok ni Amy Kuno sa mga Duterte ay makakabuti o makakasama? Yan ang tanong na dapat nating maunawaan at maintindihan. More than the interpretation of every political analyst in the social media, ang tanong makakabuti ba o makakasama ang pag-endorso ni BP Sara Duterte kay Senator Amy? Wag na natin bigyan ng kahulugan. Napakarami pa nating alam Marami pa dyan sa mga kanto-kanto. Keso strategy na naman po. Tanginang strategy yan. Nakakarindi na yung strategy na yan. Alam nyo kung bakit Pag hindi na natin ma-interpret yung mga ginagawa ng mga Duterte, lagi na lang natin binibigyan ng kahulugan o kaya strategy. Hindi ko sinasabing mali ang ginawa ni BP Sara Duterte Pero minsan kasi hindi mo kailangan interpret yung mga bagay na ginagawa nila. Minsan you just have to accept it. Accept in a way na ginawa lang nila yon because it's a personal choice. It's not about there is a strategy beyond that. There is a plan. Minsan kasi tayo, ewan ko ba kung saan natin nakukuha yung ganyang klaseng pagiging conspiracy theory na meron tayo. Minsan nga, di ba? Meron pa ako nabasa, sabi, yung pagkakulong daw ni Pangulong Duterte sa ICC ay grand plan mismo ni Duterte yun. Yun daw ang strategy niya. Nagulat talaga ako Alam nyo minsan, sa buhay, minsan kailangan lang nating tanggapin as is. Walang strategy. Minsan, tanggapin na lang po natin yung mga nangyayari. Minsan kasi, sa sobrang hindi natin matanggap yung mga nangyayari, ginagawan pa natin na napakaraming dahilan, na napakaraming justification, para lang masabing tama yung ginawa ng isang tao o tama yung ginawa ng isang politiko. Minsan, meron lang silang galaw na personal. Ibig bang sabihin nito tama o mali? Depende Alam nyo minsan kasi, wag natin tingnan. Ito ako solid. Hindi po ako, kahit kailan hindi po ako nagbago. Sa katunayan nga, di ba? Kaya nga marami sa atin dito, inamin nila nabudol sila, tas bumalik sila. Tapos nagsosorry pa dahil sana naniwala na lang kami sa iyo, banat bay, dahil solid ka pala talagang Duterte. Sabi ko naman sa inyo noon pa Kaya lang, kahit ako po isang solid na Duterte supporter, hindi ho maki-question ang aking loyalty sa mga Duterte. Minsan kasi, ang tingin po natin sa mga Duterte ay masyado nang hindi nagkakamali. Masyado nang masasabi nating perfect na perfect. No, that's not true. No one is perfect. Only God. Di ba? Walang tao masasabi natin perfecto. Yung mga desisyon na ginagawa nila ay ganun din. Hindi ibig sabihin ay perfecto. Sa katunayan, isang matinding patunay po niya mga kababayan, nung panahon po na si BP Sara Duterte ay nag-unit team. Ang dami nagsasabi, strategy lang yan ng mga Duterte. Kunwari, sasabihin ni Tatay Digong na weak ang presidente na si Bongbong Marcos pero nandun naman yung anak niya. Strategy din yan Di ba mga kababayan, ang dami natin sinabing strategy po yan. Yung totoo.
Yung interpretasyon natin sa pagiging weak ni PBBM, yung sinabi ni Duterte yon, hindi, strategy lang ni Duterte yan. Oh, and eventually, now, ang dami nagsisisi. Sana naniwala na lang pala kami sa sinabi ni Duterte nun. Kasi nga po, hindi ko sinasabing mali ang desisyon ni VP Sara Duterte dito kay Amy Marcos, ha. Pero, pwede siyang magkamali uli. Ulitin ko, hindi ko binababaho si VP Sara Duterte. Pero gayon pa man, hindi ko pwedeng sabihin na perpekto ang lahat ng kanyang desisyon. Maaaring magkamali, maaaring tama. Depende na po yan sa inyo kung anong interpretasyon nyo. Depende na rin yan sa mga gagawin niya. Pero isa ang sigurado ko, walang perpektong tao. Ang lahat po ng tao ay maaaring nagkakamali. Kaya nga po dapat timbangin natin ng lahat ng ginagawa ng tao. Whether we are a supporter of this person or not. Timbangin po natin. Huwag po tayo maging bulag. Basta ginawa niya, kailangan kami din ganun. Hindi po dapat ganun. Timbangin natin. Kasi, tandaan ninyo, dahil sa ganyan yung ugali, napahamak ang bayan natin. Hello? Meron mo bang nakikinig? Meron mo bang nakikinig? Dahil sa ganyang klaseng kaugalian na hindi kasi in-endorse naman ni VP Sara Duterte si Marcos noon eh. So doon kami, may tiwala kami. Ano nangyari sa bayan natin? Sana nga kung kayo lang mga nagtiwala ang tinamaan ng lintik na gobyernong to eh. Hindi. Masakit ho. Real talk ho tayo ha. Masakit ho ito mga sasabihin ko ngayon. Pero nagkamali na tayo. O kayo pala in particular. Noon sa pagtiwala ni VP Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Nagkamali na tayo nun. Nagkamali na kayo pala. Sorry, hindi pala ako kasama dun. Hindi ko ito dinidiin para to rub it in o para sabihin lang hindi, tama kami, perfecto kami kayo, hindi. Hindi ang punto ko, hindi yun. Ang punto ko lang, matuto na tayo. Last 3 years lang po yun. 2022 lang po yun. Hindi na ho tayo matuto uli ngayon. Pambihira. Ang bilis naman natin makalimot. Ang bilis naman natin nakalimot na ang isang VP Sara Duterte ay humingi ng patawad sa ating mga Pilipino dahil sa nangyari na yun. Ulitin ko, hindi ko sinasabing masamang tao si VP Sara Duterte, hindi ko sinasabing mali ang kanyang desisyon sa lahat ng bagay, hindi yun ang sinasabi ko dito. Ang sinasabi ko, matuto po tayong tumimbang. Tumimbang po na naayon sa talagang tunay nating pinaglalaban. Huwag po nating makalimutan mga kababayan. Ang pinaglalaban natin dito ay ang bayan. Nagkataon lang ang mga Duterte, particular na si Tatay Digong, ang nag-ayos ng ating bayan. Kaya natin sinusuportahan siya. Yung anak niya, ganun din ang ginagawa. Totoo din. Sinusuportahan natin si VP Sara Duterte na ayon ito sa gusto nating mangyari sa ating bayan. Na magkaroon ng tunay na public servant. Hindi yung mga hipokrito, mga magnanakaw na government official. Kaya tayo sumusuporta sa mga Duterte. Wag po nating kagad isipin na kaya tayo minsan na napaparatangan na medyo ng ibang mga tarantado na sinasabi nila keso daw tayo ay masyado mga panatiko. Kasi nga minsan, hindi na natin tinitimbang. Ito na naman tayo. Dumating si Senator Amy. Kung papansinin ninyo, natatawa nga ako eh. Every time tinitingnan ko yung pasensya na ho, dun sa commercial na itim. Tila ginamit yung hearing para lang talaga makakuha ng suporta etong si Amy kay VP Sara Duterte. Alam mo, isa ako sa mga pumuri doon sa hearing na yun. Marami sa inyo iba bumatikos na wala namang kwenta yung hearing na yan. Ako po, sinuportahan ko yung hearing na yun. Sabi ko nga, may nagagawang maganda ito, dapat natin suportahan. Pero na-frustrate ako, yung ginamit yung hearing para lang pala makakuha ng suporta.
Ganito kasi yung senaryo, mga kababayan. Tingnan natin yung sequence ng pangyayari sa Pilipinas. Sabi nga ni Malu Tiquia, nabasa ko siya sa mga sinulat niya sa Facebook. Maaring wala pa yung 10 na Duterte sa survey. Pero unti-unti na silang umaangat. Ibig sabihin nga daw doon, ang importante hindi yung sino yung naandun at this particular moment. Kasi may isang buwan pa eh. Diba? Nung sinulat niya yun, I think it was April 11 or 12. So may isang buwan pa. Ang importante daw tingnan sa isa survey ay yung direction o yung trend na tinatawag. Napakaganda ng kanyang paliwanag sa post na yun. Yung trend daw nung survey. And the trend is saying na yung Duterte umaakyat unti-unti. Ang problema ito. Habang umaakyat yung Duterte unti-unti, bumabagsak po yung alyansa. At kasama doon, si Senator Aimee bumabagsak. Yun ang senaryo eh. Bago nangyari itong endorsement na ito. Sa madaling salita, nung nagsimula ng bumatikos ng hearing bla 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 si Senator Aimee, pabagsak ho. Pawala na siya, tuluyan. Painodoro na po papunta siya sa survey. Kailangan niyang salbahin ang sarili niya. Paano niya ginawa yun? Unang-una niyang gagawin para masalba niya ang sarili niya sa bangkang palubog na ay tumalon. Tandaan ninyo, ganun ho ang taong may survival na instinct, ika nga. Pag palubog na yung barko, tatalong ka na. Palubog na yung alyansa, tumalo na siya. Tapos, kailangan siyang kumapit doon sa mga umaangat, doon sa mga nakakuha ng salbabida. Yun ang ginawa ni Senator Aimee. Palubog na sa survey, bumabagsak na siya, pa-exit na siya ng pa-exit. Bago pa nangyari itong lahat na ito eh. Hanggang naisipan niya, kasi wala na siyang choice. Alam niya na nasa gitna kasi siya eh. Hindi niya makuha ang loyalista, hindi niya makuha ang Duterte supporter, yung time na yun ha, para lang siya mag-survive. Para siya mag-survive, alam niyo gagawin niya? The only chance is kumapit uli siya kay BP Sara Duterte. That's the only chance para manalo pa siya. Kaya isang malaking katarantaduhan yung sinasabi niyang paulit-ulit na nakalimutan ko na nga mga kampanya. No. Sa tingin ko, binubudol na naman ho tayo mga Pilipino. Na ang dahilan ng kanyang pagkapit kay BP Sara Duterte kasi dumulubog na talaga siya kasama ng alyansa. The only chance ay yung umaangat. How do I say this? Ay paano ko, sorry not how. Paano ko to nasabi? Tandaan nyo, may mga survey na lumabas na si BP Sara Duterte umaakyat, si Bongbong Marcos bumababa. Sa katunayan, ngayong araw na ito, mayroon survey na umaangat si BP Sara Duterte at talagang palaglag ng palaglag si Escudero, si Marcos, palaglag ng palaglag. Sa madaling salita mga kababayan, simpleng-simple lang, wag na tayong paikot-ikot. Eto si BP Sara Duterte, kasama niyang kanyang Duterte, lahat ng ginawa, umaangat na sila. Si Aimee, palubog na, kasama ng alyansa. So kumapit siya ngayon kay BP Sara Duterte. Not because of the strategy na para may mga Duterte supporter na mapasok sa Senado at hindi ma-impeach si BP Sara Duterte. Bakit ho? Again, the trend is going up and we still have 1 month. Going up na po ang Duterte. Umaangat na sila. Mantakin mo, ito, this is not a joke. For a Jimmy Bondoc to go up, talagang matindi yun. Bakit? First time na kandidato ni Jimmy. For Rodriguez, for Marcoleta to get to start to go up. Matindi po yun. Tandaan ninyo. Yun merong sinasabi
sa taong bayan. The trend is going up. As a matter of fact, VP Sara said that dun sa dahig. The trend now is Duterte. Kaya sumabit itong si Senator Amy. Kasi yan na lang ang chance niya. Kasi it's either lumubog na siya ng tuluyan because he is in the middle or pumanig na siya. Saan pa siya papanig? Hindi na siya tanggap ng loyalista, hindi na siya tanggap ni Marcos, hindi na tanggap ni Lisa Marcos. Ang pwede na lang tumanggap sa kanya si VP Sara Duterte. And maybe makapersuade ng iilan to vote for her. Di ba po? And that's what's happening right now. Some of you changes your mind. Di ba? O nagbagong inyong mga utak dahil inendorso siya ni VP Sara Duterte, which is nakuha niya ngayon yun. True, pagkapit niya dito kay VP Sara Duterte. As simple as that. Wala nang ibang strategy. Kasi, kung sinasabi ninyo na strategy para kasi ilan lang naman mapapasok dyan, 5 lang ang mapapasok sa Duterte, tapos kailangan ng... Chotomate gudasay. Sandali lang. Bakit nyo naman nasabi na 5 lang ang boboto against the impeachment of VP Sara Duterte? Bigyan ko kayo ng example. Do you think ang mga Cayetano magboboto against VP Sara Duterte? For me, I don't think so. Ito honestly, the Villars, I don't think so. Malabo din yan. Yan yung mga tapat. Ito pa, bibigyan ko pa kayo ng example. Para ho sa mga hindi ho alam. Alam niyo ho ba ang pamilya Revilla ay malapit din ho kay VP Sara Duterte? As a matter of fact, yung mga anak ni Bong Revilla sa Kamara ay hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Kamara. So what am I saying? Malaking katarantaduhan yung sasabihin kagad natin na 5 lang ang mapapasok na Duterte, tapos the rest boboto na yan para sa impeachment ni VP Sara Duterte. I don't think so. Yung pangalang fact na 5 lang ang mananalo sa Duterte, napakahina naman ho ng pananampalataya ninyo. Ang trend na nga paakyat. So doon pa lang, sablay na ho yung reasoning ninyo na maaring strategy lang ito para hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Yan ang ginagamit ng mga maka-Aimee. Yung mga pro-Aimee, yan ang ginagamit kunwari strategy lang para makakuha lang ng boto at manalo pa to si Senator Aimee sa eleksyon. Yun yung ginagamit lang nila. Pero in reality, paakyat na po ang Duterte. Sa katunayan, medyo nayanig nga dahil sa pagpasok ni Aimee. May mga nag-comment na galing sa Duterte na kinontra pa ng mga pro-Aimee. At kesyo hindi na daw nila iboboto. Akala ko ba gusto mo ng yun ang hindi ko magets eh. Bibigyan ko kayo ng example Eto, bibigyan ko lang kayo ng example. Eto. Yan. Kilala niyo yan. Yan kasi nag-post si Jimmy Bondoc ng tungkol dun sa Duterte. Eto, ayan Duterte is the perfect 10. Yan ang sinabi ni Ibig sabihin, perfect ay kumpleto na, bla bla bla. Yan, tas may humirit nga dito hindi ko na lang itong butch din na yan You are going against Inday Sara Duterte. Who are you fighting for? Sarili mo lang. Sa tingin mo ba mananalo ka ng walang endorsement ni BP? Ang babaw ng kanyang reasoning. You are against? So if I don't vote for Aimee, I am against BP Sara Duterte? Who are you to tell us that? Pa-English ka pa. Sino ka para sabihin sa amin na we are against Sara Duterte because hindi namin boboto si Senator Aimee? Package deal ba yan? Tatakbo ba si VP Sara Duterte? Hindi tama yan. Mali yung klaseng ganyan. Tapos ito ang dahilan nitong mama na to,
Para daw, yan ang pagbabasahin nyo, lahat ng mga post niya about Amy Marcos, para daw kasi ito strategy para dumami ang mga hindi bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Okay? Pero kung titingnan mo dito, hihirit siya nang hindi ko na siya iboboto, si Jimmy Bondoc. O akala ko ba all along sabi mo, gusto mo iboto si Amy para yung mga boboto na for impeachment ay madamihan, dumami. Ibig sabihin yung mga kakampi kay VP Sara Duterte sa Senado dumami. Bakit di mo iboboto si Jimmy Bondoc? Tapos ang ipapalit mo si Gringo. Mas mataas naman si Jimmy sa survey kaysa kay Gringo. So what the nakikita niyo yung katarantaduhan, yung kalokohan ng ilang mga pro-Amy? Doon sa kanilang strategy namin ito. Strategy ito. Saan na nga kung sinabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan, intindihin nyo na lang na kaya kailangan kong iboto kaya kailangan ko endorso si Senator Amy ay dahil para madagdagan ng ano. Sana kung ganun wala naman sinabing ganun. At hindi ho talaga magiging strategy yun. Bakit to kanyo? Ito, ipapaliwanag ko sa inyo ha. Bakit sa tingin ko hindi strategy yun? Kasi kesa na, nung nawala si Duterte, sabihin na natin kahit papaano nagkaroon ng medyo, kasi iba talaga yung karisma ni PRRD pag sumama sa kampanya. So nayanig nga yung campaign trail ng Duterte. Pero lumakas pa lalo. Nayanig pero lumakas lalo kasi yung mga tao nagkaroon ng somehow ginago nyo mga Duterte. Eto na lang Duterte nang iboboto na yun. Mas lalo tuloy ganun ang naging impact. Kaya nga umaangat sila Ito ang tunay na backup with science and math. Umaangat po Hindi po ako nagsabi niyan. Si Malu Tikiya ho nagsabi niya. Umaangat po ang trend ng mga Duterte. Isa pa. Sana kung ang concentration ni VP Sara Duterte ngayon ay dun sa Duterte. Kasi yun naman ang bilin ng kanyang ama kay Robin at kay VP Sara Duterte. Ipagpatuloy yung kampanya. Actually, mini-misquote pa nga nila yan kasi binanggit ni Amy sa isang interview. Kesyo parang ang dating daw, inutusan daw ni Pangulong Duterte si VP Sara Duterte at si Robin i-endorse si Amy. Yun ang parang pinalalabas ng pagsabi ni Amy dun sa press con na inutusan ni Pangulong Duterte. Walang sinabi si Pangulong Duterte na I don't think he will do that. Sa tingin ko lang po maaring mali ako. Pero sa tingin ko, siguro kesa sa mag-endorse o magpasok ng isa, mag-concentrate doon sa 10. Sabi naman ng ibang reasoning kulang pa naman ng 2 O dagdagan, walang problema. Walang problema kung gusto nyong dagdagan at ilagay si Amy, ilagay si Villar, walang problema. Kalayaan nyo naman po yan, kayo naman ang boboto. Pero ang punto ko, yung concentration ng kampanya ay naandun sa 10. Yung 10 talagang ibuhos natin ng todo ang pangangampanya sa kanila. Yun ang ipasok natin kasi nandito na yung momentum At sana ganun din si VP Sara Duterte at si Robin. Dito na. Ito na yung momentum Huwag na tayong lumihis. Kasi gumugulo, lalong nahahati. Kasi ulitin ko, galit. Galit ang Duterte supporter kahit saan kayo tumingin na poll. Ako, nagpa-poll din ako Galit ang mga Duterte kay Amy sa entire Marcos. Bakit? Isang dahilan yan, si Amy, plastic. Paulit-ulit niya iniimbestigahan yung putang inang hearing dyan sa Senado at sinasabing si Duterte dinukot.
hinahanap yung mastermind. Sino pa ba ang mastermind dito? Walang iba kung hindi yung kapatid mo. Siya ang presidente. Siya ang uutos sa PNP. Siya ang uutos kay Remulla. Huwag na tayo magpasikot-sikot pa. Bakit ayaw mong ituro yung kapatid mo? Kasi nga, based dun sa press con, panoorin nyo yung press con, wala siyang sinabi ko hindi she's trying to save her brother. Period. That's the logic of all of these things that is happening sa kanya. Sa hearing, sa pagtakbo, to redeem the name of Marcos. That's it, to redeem the name of Marcos. Paulit-ulit yan. Tinuro ng tatay ko, ito ang sinabi ng tatay ko, palahanan ang kapatid ko, sabi ng tatay ko. It's all about Marcos. That wala hong bayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan this is not just about Amy Marcos, BP Sara Duterte, and PRRD. This is about the country, yung bayan. Asa na tayo? Hanggang kailan tayo paloloko sa mga politiko? Bayan ang pag-usapan natin, yung kaayusan sa bayan. Ito pumapasok na naman para paniwalain tayo, nakakampi siya. Pero ang tunay niyan, gusto niyang salbahin ang kapatid niya. Maliho. Kakainis kayong mga plastic kayong ina nyo. High blood ka ba, Natbay? Ang dami ko po nakakaing wagyu Yun po ang katotohanan. Naintindihan na natin. Sana sa akin, kinonsentrate muna natin itong 10. Itinulak natin ang itinulak. Kasi tandaan nyo si Pangulong Duterte, ganyan din Phenomenal si Pangulong Duterte. Don't ever forget that. Hanggang to the last minute, tumapatlop, nagiging third, nagiging second, minsan first. Ganun Ganun ang eleksyon di ba nga, ang daming ang nagsulat ng example. Example is Robin Padilla. Robin Padilla, sa survey, bago siya sa Senate, ang layo niya. Mga panlima siya. Si Tulfo, si Rapi Tulfo, lagi number 1. Pero resulta ng survey, number 1 siya. Again, that survey kasi hindi mo masasabi. Kayo na nga nagsabi. Akala ko ba ganito ang pananaw ninyo? Sinasabi ninyo yung survey na yan ay magic lang. Kasi pag titingnan mo sa ibang mga survey, pasok na pasok yung 10. Yung talagang totoong survey Yung nasa survey ka talaga Pero yung survey na pagmamayari nung isang congressman, laging hindi pasok. Pero hindi mo pa rin maiwasan na umaangat sila. Pero ba't ngayon naniniwala ka na ngayon na hopeless na itong 10? Naniniwala ka na ngayon na hindi kakayanin itong 10? Yun lang sa akin. Sana kinonsentrate kasi ulitin ko, babalik ko yung tanong ko nung una. Eto lang, babalik ko lang yung tanong ko nung una sa inyo. Nakatulong ba? Yan ang tanong Nakatulong po ba yung pagpasok ni Amy sa Duterte? Yung totoo, nakatulong ba? Naging united ba tayo mga Duterte supporter para ikampanya yung Duterte 11 o Duterte 12? Nakatulong ba? Hindi. Meron niyang mga katulad nitong taon to, di ba? Kesa na nakatulong, hindi niya pa iboboto dahil lang gusto niya si Amy. Nakita niyo ibig ko sabihin? And may mga taong ganito. Hindi lang ito nag-iisa. May mga tao pang ganyan na gusto nilang ikampanya natin at pumabor tayo kay Amy. Pagka hindi, may inis pa sila. Hindi ito tingnan niyo, papakita ko Meron pa dito sa post niya, ito. Tawa nga ako sa loob-loob ko. Hindi pa ako pinangalanan Ayan Meron isang vlogger minamak yung what actually appears to be strategy ni Inday. Sinabi ba sa'yo strategy ni Inday yan? In the endorsement of Senator Marcos, dapat nang itawag dito sa vlogger na to ay blabber, nagmamarunong masyado. Ako pa yung nagmamarunong? Ikaw nga nagpapaliwanag ng kung ano-ano dyan. Ang dami mong paliwanag tungkol dyan. As in, ang dami mong sinasabi tungkol dito. Ayan
Hmm. Sobra mong gina-justify yung pagpasok ni Aimee. Oh. Ayan, as in sobra mong inaano yung kay Aimee. Ayan ang nakikita ko eh. Yun ang nga sinasabi ko, hindi ko maintindihan eh. Ako nga, simple nga lang yung sinabi ko eh. As in, simple lang yung sinabi ko talaga. Ito tuloy, nag-comment siya. Ito kasi yung pinost ko. Naku po, putang ina, Oy, dumadami grabe. na naman political analyst. Oh. Mantakin mo, strategy daw. Eto na naman tayong mga nagmamagaling eh. Hindi ba pwedeng Oh, personal? Ayan, Lagi na lang strategy. May ayan yung shinare ko kasi tong post niya ngayon na kesyo sabi ko hindi mo pa pangalanan. Tingnan nga natin kung sumagot na. Hindi pa, yan. Dinisable daw yung comment dahil ayaw daw mabash. Yun ang nga sinasabi ko mga kababayan eh. 'Di ba? Ang sinasabi ko nga simpleng-simple lang. Simpleng-simple lang. Bakit bakit hindi and, alam mo yun, sana tayong mga Duterte supporter mag-concentrate na tayo dito sa 10. Ipaglaban na po natin itong 10. Alam ko medyo hindi natin maintindihan kung bakit ginawa ni BP Sara Duterte yan. Let's just take it as is. Ika nga. Let's just take it as is na gusto niya si Aimee dahil may friendship sila. Actually, paulit-ulit naman sinabi rin ni Aimee yung sa press con because of the friendship that they have. Then, okay. No problem. Accept. Ganun lang kasimple. BP Sara Duterte, dahil kaibigan niya si Aimee, dahil close sila, in-endorse niya. Walang problema. We still support BP Sara Duterte. Support pa rin tayo. Pero, hindi ibig sabihin iboto natin si Aimee. Pwede naman, we can agree to disagree, ika nga. Pwede namang, okay, in-endorse siya. Pero kami, di namin boboto si Aimee kasi hindi namin gusto. Kasi nga, uulitin ko. Balik tayo dun sa, nandun na tayo sa momentum. Plus, hindi lang tayo boboto ng senador, it's because of one reason, which is the impeachment of BP Sara Duterte. Hindi lang po yun ang dahilan kung bakit tayo boboto. Ulitin ko, hindi lang yun ang dahilan. Isa yun. Pero hindi lang yun. Maninilbihan ng 6 na taon ang bawat senador na iboboto natin. Nakasalalay ang bayan natin dyan. So hindi pwede yung, dahil lang gusto natin ito. Kailangan siguraduhin natin na talagang matino ang malalagay dyan. Bakit si Aimee? Anong nagawa niya? Wala nga siyang nagawa kung hindi pumutak ng pumutak. Supposedly sana bulungan yung kapatid niya. Ayusin niya ituwid niya yung ginagawa ng kalokohan ng kapatid niya. Ginawa niya ba? Ang dahilan niya, hindi daw siya makapasok. Sa Malacanang, hindi daw siya Alam mo, imposible. Kahit ako, kababatang kapatid, ako ni Coach Oli, oo, mas bata ako. Kung sakaling tumakbo yan, na congressman, halimbawa, o senador, at may ginawang kapalpakan yan, ako mismo pupunta dun sa opisina, kahit meron pang mga pulis doon, pupuntahan ko siya, hoy, ano tong katarantado ang ginagawa mo at nagsasacrifice itong bayan natin? Gagawin ko po yun. At pag ako tinabig ng mga pulis, tutuktukan ko pa yung mga pulis na yun. Kasi kapatid ako kapamilya ako Hindi pa pwede yung pipigilan ako. So di barilin nyo ako, sige, barilin nyo ako. Binaril sa labas ng opisina ng kapatid. Pwede bang gawin yon? So kung talagang gusto ni Aimee maayos yung kapatid niya, lusubin niya sa Malacanang. Senador siya, kapatid siya, babarilin ba siya ng PSG? Kung alam niya napapahamak na yung bayan sa kapatid niya, kung talagang naniniwala siya, dahil sa katarantaduhan na nangyayari sa Malacanang, pabagsak ng pabagsak, at ang may hawak na solusyon ay ang kapatid mo, ba't di mo puntahan? Babarilin ka ng PSG?
Hindi ka ba pasukin dyan? Kung magwala ka sa labas dyan, magtawag ka ng media dyan. Imposibleng hindi ka harapin ng mga tao dyan. Pero hindi mo ginagawa. Bakit? Your purpose is not really for the country. Your purpose is to save the ass of your brother. Tapos gusto nating iboto? What the? Hindi, yun lang sa akin ha. Again, wala akong problema kung yun ang pinili ni BP Sara Duterte. Tulad ng inyo, kunwari. Meron akong kaibigan at gusto itong si Senator Amy. Walang problema sa akin yun. It doesn't mean ayoko na sa'yo. Hindi na kita gusto. Cancel ka na. Cancel. Hindi ibig sabihin ganun. Okay lang. Choice mo yan eh. Gusto mo yan eh. Wala akong problema dun. Diba? Pero yung putang ina, kakancelin na kita. Hindi ko na kita iboboto kasi ayaw mo kay Amy. Anong kababawan yan? Diba? Anong kababawan yan? Mr. Butch? Hindi. Ayoko na. Akala ko ba ang purpose mo ay para magkaroon ng dagdag na kakampi kay BP Sara Duterte? Ikaw nga mismo hindi mo binoto. Bakit sigurado ka si Gringo boboto against the impeachment ni BP Sara Duterte? Ako sigurado ako kay Jimmy. Kay Attorney Jimmy. Oh. Yun yung mga baluktot na paniniwala na alam mong may karga. Alam mong may karga yung mga ganitong tao. Kasi nga, alam mo, ang ganda na sana eh. Lahat ng mga vloggers kinakampanya yung 10, pinupush yung 10. Ngayon, ano nangyari? Na-divide pa. Kung ibobo. Naging usapan tuloy kung ikakampanya si Amy o hindi kakampanya si Amy. May friction nga mismo among, ayoko na lang magsalita pero may nagkwento sa akin eh. May friction nga among PDP dahil dyan sa pagpasok ni Amy. Huwag na tayo maglokohan. Pati ba naman Pilipino, lolokohin nyo na naman. Nagkakaleche-leche dahil dyan kay Amy. Kaya sana, excuse me po, ang wish ko lang, after this, I will not talk about Amy anymore. This is my last na pag-uusapan to si Amy. Let's concentrate on the 10. Bahala na kayo kung sino yung 12 nyo. Ay, yung pang 11 at pang 12 nyo. Kanya-kanya tayo eh. Ako. Excuse me, sandali. Ako, bakit ako magbibilyar? Kasi si Bilyar, sigurado ako loyalty niyan. Ipinakita na during during fire, during trial, pinakita na ni Bilyar na sila ay talagang tapat sa mga Duterte. Pangalawa, sa akin ho ito you may have other someone kung sino gusto ninyo. Wala akong problema dyan. But I will concentrate on the 10. I will focus on the 10. Si Busita para sa akin. Bakit to? Talaga naman kailangan natin talaga. Isa sa mga matinding problema natin talaga ang trapiko at ang mga kamote. Hindi lang sa mga kamote rider, pati enforcer. Yan ang talagang nakatutok siya eh. At ako, yung base sa mga nakita ko sa mga nakikita kong video na lumalabas sa kanya, talagang maayos mag-isip pagdating sa mga war on drugs ni Pangulong Duterte. Sinabi niya nga kung talagang totoong may EJK, bakit yung mga pumatay doon kay Kian nakulong? At hindi naman yan tinulungan ni Duterte para mapalaya yung mga pulis. Ibig sabihin, hindi kinukonsinti ni Duterte. Ang ganda ng paliwanag niya doon eh. Doon pa lang, mga kababayan, makikita mo na yung tao, ang pananaw niya, ang suporta niya sa Duterte, it's not because of Duterte per se, but because of what Duterte has done. Which is for me, mas matimbang yun kasi may dahilan kung bakit siya sumusuporta. Ang dami pa pang pwede. Sabi ko nga sa inyo, mas gugustuhin ko pa yung napunta doon sa apoy kesa sa yung ngayon lang nagsasalita kasi malapit na eleksyon.
Di ba? O sabihin na natin yung iba, matagal na nagsasalita yan si Jaime. Oo, dumadakdak lang. Pero bakit siya sumama pa ng alyansa? Siguro makukonsider ko kung hindi siya sumama ng alyansa. Sumama pa siya nung una. Akala niya mabibit-bit yung kanyang palubog na karir. Hindi. Kaya ngayon siya sumama kay VP Sara Duterte. Kitang-kita ninyo, di ba? Doon pa lang, sumablay na. Ang dami pa. Kaya nga, halimbawa yung mga Revilla, lahat ng mga anak niya na congressman, hindi bumoto sa impeachment. Hindi ko sinasabing iboto nyo yan, ha? Ang sinasabi ko, merong pang mga ibang makukonsider na maaaring hindi bumoto for impeachment kay VP Sara Duterte. Di ba? Ang dami pa po. I mean, bakit itong isang tao na ito, ang sayo ha, again, wag ilabas natin yung endorsement ni VP Sara Duterte ha. Ilabas natin to sa usapan. Ang tanong dito, Jaime as is without VP Sara Duterte, would you vote for her? What are your basis? Yun lang yun. What are your basis? Ang dami pa Diba? Personally, I know some candidates na alam kong anti-impeachment kay VP Sara Duterte. I won't name names anymore. Pero I know hindi sila pabor na ma-impeach si VP Sara Duterte. Ang dami pang pwedeng iba. Bakit ito lang si Senator Jaime? Which is huli na. And I think kaya niya ginawa ito kasi palubog na siya. Pa-exit na siya. Kaya kailangan niya ng kumapit uli. Which is what she did noong 2022 sa kapatid niya. So it's just the repeat na lang po ang nangyayari ngayon. Nasa sa inyo na yun ngayon. Kung yung repeat na yan, magpaparepeat kayo ng pambubudol. Nasa sa inyo yan. Bahala ho kayo. Basta ang akin lang, huwag nyo namang araw-arawin ng pagiging tanga. Sorry huwag po natin araw-arawin. Araw-arawin na lang natin na hayaan natin na mabudol tayo ng mga politiko. Sorry for the term, pero that's what happened noong 2022. Nagpakatanga tayo, nagpabudol tayo kay Marcos. Eto na naman, uulit na naman sila. Papabudol ka uli? Anak naman ng wewe. Ano naman ang katarantaduhan yan? Di ba? Ang bilis nyo naman makalimot. 3 taon pa lang nakakaraan, nakalimutan nyo na. No more Marcos. That's it. Yun lang. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.